Well, ito yung mga balita nga. So, si Kong Pulong is next. And then, of course, ang nakikita natin lately is there are also going to be attacks on or make people doubt on the development of Davao City during that. In short, ang siraan isn't just on the family of the Dutertes, but geared towards questioning whether Davao really has really been developing. Is it really number one in or has it really been killing it at GDP and so on? Tapos of course kanina meron ding hearing on Pastor Quiboloy, di ba? Which was conducted by Senator Risa Ontiveros. So nakikita natin concerted and kumbaga hindi lang iisa ang target nila. It is no longer just about VP Inday. It's about former President Rodrigo Duterte. It's about Kong Pulong. It's about Mayor Baste. It's about Davao and so on. Kasi they need to be able to erase the Duterte myth. Yun yung purpose nila sa lahat ng ito. Magandang hapon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ay kay Ma'am Janet. This is a live exclusive to YouTube only. So, para mas madali magsagot ng tanong. Okay, this is kind of an introduction dun sa mga i-discuss natin mamayang gabi. Okay, very quick reaction. Alright, so I understand that there are preparations being made to attack Congressman Pulong Duterte for his for budget that was allocated to Davao in 2020 to 2022. Ay, quick hello lang kay Ian. So, huwag po kakalimutan like and share kasi exclusive ito, YouTube lang ito, wala tayong TikTok ngayon, hindi tayo naka-live sa Facebook ngayon. So, the reason I'm doing it here is because, well, most of our viewers are here anyway. So, well, ito yung mga balita nga. So, si Kong Pulong is next. And then, of course, ang nakikita natin lately is there are also going to be attacks on or make people doubt on the development of Davao City during that. In short, ang siraan isn't just on the family of the Dutertes, but geared towards questioning whether Davao really has really been developing. Is it really number one in or has it really been killing it at GDP and so on? Tapos of course kanina meron ding hearing on Pastor Quiboloy, di ba? Which was conducted by Senator Risa Ontiveros. So nakikita natin concerted and kumbaga hindi lang iisa ang target nila. It is no longer just about VP Inday. It's about former President Rodrigo Duterte. It's about Kong Pulong. It's about Mayor Baste. It's about Davao and so on. Kasi they need to be able to erase the Duterte myth. Yun yung purpose nila sa lahat ng ito. They want to begin erasing the Duterte myth because until they do that, then they will forever be living in that shadow. Okay, so that shadow is a very long one. So we have no choice but to consider the fact that government resources are being devoted to this, to outright politicking. And of course, included dito are those attempts to discredit those who will seek to defend both Davao, the President, and so on. So this is what we should not buy into. And you also have to take note of this carefully. So dahil ang binabakbak ay Davao, it will be very easy for people to say na, ayan, kasi puro sa inyo nalagay, puro sa inyo na, puro kayo yung the promised land, kayo may ganito, and so on. What are they trying to, they want to divide and conquer. They want the other provinces, the other regions, the rest of the country na inggit or to sakyan yung inggit. O ayan, alam nyo ba, panahon ni Duterte, daming nilagay sa Davao. Hindi naman nagamit. Davao naman, hindi ganun ka-develop. Tapos meron pa silang, Pastor Quiboloy, and so on, na ginagamit. So, lahat yan dinidiscredit nila. The Dutertes, Davao, Pastor Quiboloy, everybody related to them. Inumpisahan nila dun sa pagdidiscredit sa mga vloggers. So, they tried and tried and tried during the Duterte administration na sabihin na fake news lang yung mga vloggers na yan. Bayad naman yung mga yan. It was all contrived during elections. Parang they made it look like Duterte was so popular when actually he isn't, and so on and so on. So, yan po ang kailangan bantayan natin. Bantayan din po natin yung tendency natin to be regionalistic.
Ay, kasi mas magaling naman talaga ang Davao kaysa Imperial Manila. Wag po ganun. Alam niyo kung bakit? Ang daming supporters ni Presidente Duterte who are in your Imperial Manila. Ang dami namin dito sa National Capital Region, and you need everybody's support. So wag tayong mag-buy into that. They want us divided. They want us to say na ang yayabang ng mga taga dyan, ang ano nila, and so on. Well, Davao lang naman ang kaya nila, and so on. No. Don't buy into it. Don't give in. United tayo. United tayo regardless of where we live, regardless of I do not support. I like them divided. It makes them easier to manipulate. Who are you manipulating? Kaming mga supporters ni President Duterte, ni former President Duterte. Bakit ka nandito? Diba? They are going to try to divide us. So yun. So, excuse me lang, Kobe Lee, kung nandito ka, tis-tisin mo. I'm pretty sure you won't like the rest of the rhetoric that's coming from here. Okay. So, sabi ni To Bear 3, pera po natin yan. X, Tupad, Akap, Mai, PH, at iba pa. Huwag po tayong magpalin lang sa mga buhaya dahil mas malaki pa ang mga binulsa kaysa sa mga naipamigay nila. So, sabi ni John, United Front Against Tyranny and Kleptocracy. Sabi ni Abby Queen, lipat na tayo ng Davao. Yehey, supportado din po ng mga Iskonian si Tatay Digong. O ayan, meron pang mga ganyan pala. So, even more so. So, pero ang sinasabi natin dito is heads up, ito po ang plano. Divide and conquer, so they're going to seek to divide us. And they'll divide us by saying na, ay, ang daming nakuha ng Davao, pero wala namang maipakitang development. Ay, di naman pala totoo na maganda ang buhay sa Davao City, and so on. Tapos, ano pa, sinampas Tolki Baloy, oh, yan, ano yan, masamang tao, meron mga ginagawang hindi ka nais-nais, hindi nagbabayad ng mga tao niya, and so on, and so on. Resist the urge. And wag natin papatulan yung issues nila. Sabihin, oh sige, that's a matter for the courts. Bakit nagsisenate investigation on a matter that is supposedly criminal in nature? Eh di pumunta kayo sa hukuman, dali nyo yan sa hukuman. Sabi ni Alan Chua, time to unite Duterte supporters. Yes, it is. Okay, sa lahat ng kaluminos, walang kwenta ngayon, kawawa mga mahihirap, lalong naghihirap. Totoo yan. Ganito yon. We are in this, not just because of President Duterte, pero siya po yung nagmulat sa atin. But we are here for the country. Huwag natin kakalimutan yon. Kaya nga natin gusto si Pangulong Duterte dahil sa tulong nila sa bayan. Dahil tinutukan nila ang pangangailangan ng bayan at ng taong bayan. Meron? Meron, ma'am. Okay. 700 ml, ma'am. Okay. Sandali tapusin ko lang to. So, sabi ni Matt, hello, inaabangan ko na parati ang live nyo. Magandang hapon po, maraming salamat sa channel nila. Sabi ni Abby Queen, kahit anong pang sabihin nila, Duterte pa rin kami. PRD is the best president ever. Sabi ni Pilipinas, kung mahal, don't forget to like and share. Sabi ni Ana CH, kahit hindi mahirap, ramdam ang paghihirap ngayon. Para sa akin, simple lang. Yung ginagawa nila, they are using government time, they're using government resources para manira. At yung paninira na to ay simpleng politika lang. Larong politika nila. Okay lang maglarong politika. Huwag nilang gamitin yung pera ng bayan. Okay lang yung mga larong politika pero nagbe-benefit ang taong bayan. Hindi po pwedeng ganun. Sabi ni SP, hello Trinitix, it's Luzon, Visayas, Mindanao, supporters ni Tatay Digong. We need to be united. Pray for peace. Watching from Hong Kong. Sabi ni Bicolanong makulit, wag na po magpabudol ulit ha, please, tama na po sa pagiging bobotante. Wag natin i-blame yung mga botante all the time ha, kasi dun lang sa mga botante na nagbebenta ng boto nila. Pero wag natin i-blame yung iba kasi gawa yan ng hirap, gawa yan ng kahirapan, poverty ang driver niyan. Bukod pa dyan, there is a deliberate attempt on the part of some government officials talaga na mag-fail yung education system natin. Gusto nila tangayin taong bayan. Gusto nila, in general, maloloko-loko pa nila tayo. So, hindi nila talaga itataas yung antas ng edukasyon. No matter how hard Vice President Inday Sara works, they will make sure she doesn't get sufficient funding, she doesn't get the kind of support that is necessary. As it is, sa dami ng achievements ni VP Inday, halos miracle worker na siya. Dahil hindi ganun kadali ang edukasyon. Bukod sa taong patong-patong na neglect, taong-taon na pinapasok ng kung ano-anong puwersa, ang dami-daming problema, ang daming hahabulin na infrastructure, ang daming hahabulin na kailangan na employees, and so on, then it's not easy. Sabi ni Ma'am Estrella, salamat, lagi kang nagpapaliwanag, laking Davao, mahal ko ang mga Duterte, pero nabudol. Okay.
If no one resists, they will persist, driven by their extreme greed and selfish interests. Agree. So dapat very vocal tayo about our resistance. Hindi natin tinatanggap itong paninira ninyo. Sasabihin ninyo na, hindi, Kabanang Bayan, binabantayan. Kabanang Bayan, binantayan nyo ba? Saan nanggaling ang resources ninyo para mag-umpisa ng People's Initiative? Aber nga, bakit ang mga barangay chieftains o barangay officials ang pinapaandar ninyo dyan? At huwag tayong maglukuhan kasi nahuhuli yung pagsisinungaling nila sa pagpupondo, pag-operate, at saka sa paraan na kinukumbinsi nila yung mga taong magbigay ng mga signatures nila dyan sa People's Initiative. Yun, sabi ni Ma'am Janet, super crowded at gulo-gulo daw sa airport habang nakapila sa immigration. Ano po ang dahilan nito? Kulang na naman ba ang nilagay natin ng mga immigration officials? Kasi hindi naman ngayon ang reklamo ay natitigil sila dahil sa kakulangan ng requirements, kundi ang dami-dami nila at kokonti ang mga immigration officials na maaaring tumindig doon. And why would that be a problem? It would be a problem pag kulang sa bayad, pagkulang sa pondo ng ahensya. Ang tanong, bakit ang 2024 budget ay lumiit, nag-contract para dun sa individual na mga ahensya at mga department? Kasi ang laki ng nilalaan sa kung anik-anik na activities nila, such as but not limited to 500 billion ayuda na hindi natin alam kung sino at paano saan pupunta yon, and of course 731 billion na nilalaan nila doon sa unprogrammed funds. Tingnan ko. Sabi ni PRD, si Sen Tulfo, buong pamilya na ata ginagamit ang mga programa ng government para umepal. But, thank you kay Rufina Lopez. Sabi ni Kuya Ken, looking forward sa Feb 25 at Cebu Rally. Sino kayo mga personalities na dadalo? Sana lumago na ang idealismo natin na good governance by leading the country with these peste politicos. Sabi ni Solid Tape Defender, basta support, tahanang pinakamasaya lang, attorney. Salamat sa super solid. Sabi ni Ma'am Tessie, gising na po ang karamihan ng mga nabudol tulad ko. Please po, magkaisa tayo labanan ng mga gahaman sa kapangyarihan mga nakapwesto ngayon sa gobyerno. Okay? So, yun. Huwag pong kakalimutan natin. Resist regionalism. Resist the division tactics. Resist the squid tactics. Squid tactics din ito pag inatake nila si Congressman Pulong. Kasi ano ba yung pinupuntirya natin lately? Yung People's Initiative kung saan maaaring makalusot sila sa pag-extend ng kanilang mga termino sa pagiging parliamentary against sa kagustuhan natin at against sa explanation natin. At sa paggamit ng Constituent Assembly instead of a Constitutional Convention to change the charter. Ano ba? Diba? Doon pa lang halatang-halata na wala talaga silang intensyon na kumonsulta sa taong bayan, gagawa sila ng paraan para baguhin ang saligang batas nang sa gayon ay they can perpetuate themselves in power. So they will bring up all of these kasiraan. Maninira sila kay Kong Pulong, maninira sila kay Mayor Baste, kay dating Pangulong Duterte. Tuloy-tuloy pa rin. Pero ngayon isasama nila pati Davao City, pati si Pastor Quiboloy, lahat ng mga tinatawag nating innocent bystanders. Wala naman silang kinalaman dun sa pag-ungkat sa inyo. Ngayon ginagantihan ninyo nang sa gayon mapagtakpan yung inyong People's Initiative, yung mga ayuda-ayuda ninyo na ginagamit ninyo para sa PI at kung ano-ano pa. Sabi ni Abhishek, may balita na tatakbo mayor si tatay dahil malakas daw kasi yung kalaban. Bigyan daw ng 2 billion ng kalaban ni tatay na pondohan ni Tamba. Yun ba yung tatakbong mayor? Give a little credit naman dun sa mga tao sa Davao City. Sabi ni Ma'am Christine, I pray for strength and fortitude for the Dutertes and Davao. Will forever be grateful to PRD for all he did for PH in his term. Hashtag Duterte pa rin. Hashtag di mo pera yan. BBM admin. Hashtag we deserve better. Sabi ni Ma'am Carol, nabudol tayo. Alam niyo, tama rin yung sinasabi niyo parati yan. Alam niyo kung bakit? Naasar sila eh. Ang saya, di ba? Sabi ni Mel B, pag hindi baba si BBM sa Malacanang, may kakaladkad sa kanya. Aroy. Okay, isa pa. Ito, strange coincidence. Just before mag-Senate hearing, the day before mag-Senate hearing, tungkol kay Pastor Quiboloy, na-take down ang SMNI, ang SMNI social media nila. Can you imagine? Bakit nangyari yun? Paano nangyari nung na-take down sila? How is it possible na, what an amazing coincidence naman kung kailan magkakaroon ng Senate hearing tungkol kay Pastor Quiboloy, suddenly, ayan na naman, di ba? Biglang natanggal. So, paano yung defense nila? Paano yung coverage nila?
Sabi ni Marlita Garcia, ayuda pantakip sa totoong mga problema ng bayan. Sabi ni Nicodemus, yung suporta ni BBM pababa ng pababa para sa mga marinero. Uy, nasa, ano ka ba kayo? Nasa, ayun, open seas. Sabi ni Ma'am Melda, I keep praying, attorney, for you and our country para maipaglaban natin at magkaisa ang ating mga magkaisa ang ating karapatan. Although kami senior na kami, nag-iisip kung ano kaya namin lumaban. Wow. Thank you, ma'am. Tumaas ang kilay ko, attorney, dun sa sinabi ng resource person nila na pumupunta daw si PRD at Inday Sara dun sa lugar ni Kibuloy. Oo nga, dun sa bundok daw. At may dala daw ng mga baril. Parang pilit nilang dinadawit ang mag-ama. Totoo yan. What an amazing coincidence. So kung may dala ng baril, kung lisensyado yan at may license to transport yan or to possess, then good luck. Saan kaya namin mapapanood ang maisog sa Cebu? Shucks, tingnan natin po. Hindi ko po alam. Sabi ni Sedge, I can still watch your SMNI interview sa YouTube here in the UK. Oh, you mean it's para dun sa mga nandito sa Pilipinas, nakikita niyo pa ba yung SMNI dito locally? Kasi it will tell us a lot kung dito lang siya hinaharang. Hi, sabi ni Eduardo Horquilla, hindi man ako makadalo sa Cebu. 101% ang suporta ko sa mga Duterte, ipaglaban ko siya. Sabi ni Sweet Lavender, sana trabaho ang ibigay sa tao, hindi ayuda. Kasi ang trabaho forever, ang ayuda isang araw lang yan. Totoo yan. Teach a man to fish. Nakachempo ng live din, watching from Puerto Princesa. Good afternoon kay Joe Phil, umabot ng live pero madalas po team replay. Opo, actually preliminary lang ito kasi mas mahaba mamayang gabi ang ating live. Gusto ko lang magka-exclusive na initial talks dito sa ating mga taga-YouTube. Ayun, napapanood pa daw ang SMNI sa Birmingham. Sunshine Media daw is still on YT. Okay, very good. Sabi ni RG, yung iba kasi mga mga followers, hindi na daw nila makita. So I guess it depends on where you are. Sabi ni RG, hello po, ang dami ko pong natututunan sa inyo. Isa ka po sa pinakamagaling at matapang na Duterte defender. God bless po. Hashtag we deserve better. Hashtag di mo pera yan. Saan pupunta nyo, ma'am? Mag-grocery. So, opo. Actually, nakatigil na. Hindi lang ako bumababa, tinatapos ko tong live para maka-eksakto 20 minutes tayo. So, may katanungan po ba? Kasi mamaya mas extensive ang usapan natin. Ayun. Hindi na daw po nakikita ang SMNI ni Naka-Eric. Yung interview nyo, nakita ko sa ibang vlogger. Ay, ganun ba? O, doon natin i-share. Kasi yung feeling ko, it has something to do with that. Yung mga problema dun sa visibility ng SMNI sa kanilang social media might have something to do with that interview. So, mas lalong dapat natin sinishare. Sabi ni Mama D, in France, wala na daw po ang SMNI. Sabi ni Ren, wag na tayo pabudol, DDS supporters. Correct. Ma'am, tanong lang po, if magpapirma po sa mga tao para matanggal si Tamba, hindi po mag-work kasi he's elected by the congressman. So, well, it's persuasive pa rin natin sabihin, mga kongresista, lahat kayo ng sumusuporta dito sa very unpopular na speaker, hindi na namin kayo boboto. Mapapanood ang ICAB, ICAB sa DZRX sa Facebook, nanood ako kaninang umaga. Duty ako mamaya, sabi ni don't be an obedient. Team replay na lang po muna ako. Sabi ni PRD number 1, apektado sila masyado sa inyo, attorney, keep it up. So, yeah. Well, sobrang alam naman natin na matagal na silang apektado kahit wala nga akong sinasabi against them or sa kanila, di ba? Ano ba yung nangyayari? Bakit ayaw nila? Bakit pati sa pribadong sektor ayaw nila akong makapagsalita? Baka allergic sila sa magaling. Sabi ni Benedict, yung interview na po ay nasa Sunshine Media YT pa. Okay. Sabi ni Riza, sa pamilya namin, ako lang ang nabudol. Di sila bumoto kay BBM, kaya ako ngayon hiyang-hiya sa pamilya ko, OFW from Hong Kong. Sa Romania daw, tagal nang wala ang SMNI. Sabi ni Mercedes, kita pa naman po ang Sunshine Media, pero parang ang dami po nilang videos ang natanggal. Particularly sa laban, kasama ang bayan po ni Ka-Eric na kasama kayo, wala na din po. Okay, so repost na lang natin. Pinapatanggal daw ng makakaliwa lahat ng SOCMED ng SMNI. Sabi ni Reng Perez, I'm proud ako yun, attorney. Every night nakafocus kami sa kaming mag-ina sa iyo. Oy. New type of pork in Congress, idaan sa AKAP, etc. Isa ring type of NGO, then unprogrammed funds is pork plus NGO. Different color, same dog.
Sabi ni Daniel, pagdating ng June, 2 years na si PBBM, dyan nalalabas lahat ng baho ng admin. At pag nag-alsa taong bayan, pwede na siya batakin palabas ng palasyo at pwede na mag-OIC si VP Inday. Okay. Save Batanes. Bakit ano nangyayari sa... Bakit Save Batanes po? Ano po nangyayari? I'm very curious kung ano pa po ang mga ipapasabog nyo. Ha? Excited. O nga eh. Hindi sila magtatagumpay sa ginagawa sa SMNI, sabi ni Mel B. Perfect defect. Sana po may reaction din kayo sa mga issues about our public servant Raffy Tulfo. Magandang modelo ba ang pagiging sinungaling? Ay, nako. Sabi ni Reng, lahat ng live nyo ni Nasas at Joey, share ko sa mga nabudol kong kamag-anak. Sabi ni Ma'am Joyce, ikaw po parati, nihintay ko mag-live ma'am, thank you po. Kasi minulat mo kami sa katotohanan. Inaway ako ng isang vlogger kasi fake news daw pinapaniwalaan ko. Masakit ang katotohanan sa kanila. Okay, so sige pa ha, hanggang dito na lang po muna. Huwag niyong kakalimutan, bantayan at magmasid. Tingnan natin kung ano pa po ang mga paninirang i-attempt nila. Huwag po mayayanig, huwag po maiinis. Yung mga ginagawa nila ay para mabago ang isip natin tungkol sa ginagawa nila. Para matabunan yung mga issues na nire-raise natin tungkol sa kanila. In particular, yung hindi mo pera yan, yung kanilang liquidation by certification. And of course, itong People's Initiative na isinusubo sa atin kahit hindi natin hinihingi. Okay? UNESCO site yung Batanes pero plano nila maglagay ng military installations. Yun. Saan dun? Saan sa Batanes? Oh my gosh. Magkikreate sila ng maraming aktivista. Tapos, mga Batanes residents ang gagawing military reservists. Nakakaloka. Sige, we'll read up on that so that meron tayong i-topic din natin yan sa live natin mamang gabi. Okay? Antay-antay lang. Don't forget, like, share, follow, and most of all, subscribe dito sa ating YouTube. Okay, we'll see you tonight dun sa ating live simultaneous with TikTok, Facebook, and Rumble. Okay? See you later, guys!